Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Mami, mayaman si ninang ko, no? Yan ang statement ng bunso kong anak nung maliit pa siya. Palagi kasi nagsiset ng time ang kanilang ninang para i-date yung ate, yung totoong inaanak. At ang bunso namin ay walk-in inaanak. And he is silently observing the generosity of ninang. Lalong na-confirm na mayaman si ninang nang minsang binili niya kami ng 4 na sundae. Sa amin kasing pamilya, bilang nagtitipid kami, 2 sundae lang normally ang binibili. Mauunang kakain yung 2 maliliit at kung may matira, magulang ang kakain. Kaya amazed ang bata nung makapag-uwi silang magkapatid ng 4 na sundae. Magandang araw kaagapay. Our reflections today is from 2 Corinthians 8 verse 7. Just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Sabi sa New King James Version, but as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Isang napakalaking challenge para sa atin, no? To be excellent is something. Mahirap na nga umabot sa status na ikaw ay excellent eh. Ang instruction pa sa atin to be excellent in giving. The Lord knows that to give freely, hindi yan default natin bilang tao. To give freely is a grace from God and we need to ask God for that grace every day. To let go of our treasured resources so that others will feel comfortable or for a noble purpose is under God's enablement. Nitong nagdaang pandemic, may isang organization na nag-challenge sa mga staff na magbigay para sa ministry. Ito kasi yung panahong on the red sila. And some staff promised their whole month paycheck. Yung iba kalahati ng payday. Yung iba nagbigay ng malaking halaga on top of their big needs. Nagbigay sila as a form of abounding gratitude to God sa Diyos na laging nagpo-provide ng pangangailangan ng bawat isa. At alam mo, mula sa maliit na bilang ng mga staff, nakaipon sila ng ilang milyon dahil sa kanilang pagtutulungan. Hindi mo kailangan maging mayaman para umabot sa kapwa. Ang sabi nga ng isa kong kaibigan na talaga namang lapitin ng mga nangangailangan. Minsan ko siyang tanungin, bakit hindi ka nagsasawa sa pagtulong sa kapwa? Sinabi niya ang verse sa Proverbs 19:17. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Iba ang ekonomiya ng Diyos sa kapasidad ng pitaka mo. And God looks beyond our capacity. 2 Corinthians 8 verse 7, but as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Yung grace na tinutukoy rito ay mula sa salitang charis. Charis is described as financial giving. It also means unmerited favor from God. Ito yung tinatawag na completed grace or grace in action. Paano yun? If you do not act on what your heart says, hindi ito grace. Ang grace ay ang nag-uumapaw na pag-ibig mula sa Diyos, and that grace will encourage us to love others unconditionally. And that unconditional love, described as loving your neighbor as you love yourself, is in itself ay napakabigat na verse. Kung paano mo inaasikaso ang sarili mo, ganun din dapat ang pagtingin mo sa kapwa mo. And when we say grace in action, you have to give. You have to give something. Marami sa mga OFW ang nakaka-relate sa reflections natin today. Be excellent in the grace of giving. Are you excellent in giving? O nagbibigay ka na lang kasi para matapos na?
para sa kapayapaan ng lahat, para walang gulo, para walang ma-offend, para sa controlled situation. O yung nagbibigay ka lang dun sa mga mababait. Parang si Santa Claus, ang binibigyan lang daw niya ay mga batang mababait. Pero sa konteksto ng Panginoon at sa konteksto ng totoong buhay, walang pinipili ang pagbibigay. Sa totoo, minsan nakakasawang magbigay at nakakapagod magbigay. Siyempre, nakakaubos rin niya ng resources. But if this is done for a noble cause, makikita mo, nag-uumapaw rin naman ang pagpapala para sa'yo, di ba? Hindi lang sa finances. Hindi mo mame-measure ang blessing ng Panginoon sa pamamagitan lang ng pera na meron ka o ipon mo sa bangko. Ito rin ay in form of having a good relationship with your family, good health, maayos na career, wala kang kaaway. All things will follow, sabi nga sa Matthew 6:33. Ganon din yung pagbibigay. Hindi lang yan in terms of finances. Sometimes, yung oras mo at service mo is also equivalent sa resources na meron ka. Diba sa brigada eskwela, yung oras na nilalagay mo sa school para maglinis ka, merong katumbas na amount yung service na binigay mo. Naalala ko yung kaibigan kong si Liza. Isa rin yan sa mga ino-honor kong tao sa larangan ng pagbibigay. Meron siyang heart condition pero bata pa siya. Goal na niya talagang tumulong sa pamilya. Kaya naman, God keeps on paying her back. He takes care of all her needs, maging yung kaniyang physical na pangangailangan at pangangatawan. Alam mo, kapag inuna mo yung pagtulong sa kapwa, ang mag-aasikaso sa iyo, Diyos. He will take care of you. May kilala rin ako isang pamilya na umako naman sa lahat ng expenses ng pagpapagamot sa amang na-paralyze. At pinapalitan ni God yung mga ginagastos niya sa iba't ibang paraan. Meron siyang maayos na kalusugan, yung mga anak niya nakapagtapos ng pag-aaral, yung isa pa nga ay full scholar sa mamahaling eskwelahan. One can never measure the economy of God in terms of spreading grace to others. Huwag mo nang hintayin pang yumaman ka o maging stable financially, lumaki yung sahod mo, magkaroon ka ng maraming overtime, magkaroon ng sweldo ang panganay mo, makagraduate ang 10 mong anak bago ka tumulong sa kapwa. Once your heart says yes, all things will follow, including God's way to provide for you para maging channel ka ng blessing. To be excellent in giving, dinescribe yan sa 2 Corinthians 9 verse 7. Tinulungan tayo paano i-define yan. Sabi rito, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ikaw na yung magbibigay, dapat masaya ka pa. Ang laking requirement, no? This verse encourages us to be happy in terms of giving to others. And our intention mainly, our intention to give should not be centered on the gain you will get out of giving. It has to be pure. It has to be excellent. Gusto ng Diyos talaga high standard. Kung paano tayo magbigay, yung pinakamasayang pamamaraan ng pagbibigay. You give because God has inspired you to love that person unconditionally. Hindi kung ano yung makukuha mo after. Ang totoong pagbibigay ay pagbibigay sa mga tao na hindi kayang magbalik sa iyo ng ibinigay mo. And giving is an expression of gratitude and worship to God. Pagpapasalamat sa enablement niya na may trabaho ka. Pagpapasalamat mo na kinakaya mo yung challenges. Pagpapasalamat mo na may kakayahan kang magbigay o mag-offer ng kahit paanong tulong. At ang taong giver ay parang nagbibigay ng sundae ice cream. It refreshes the heart. It makes the heart smile. It refreshes the soul. Nakapagpapasaya and reminds the person that God uses another to be a blessing to others.
Ang totoong generosity is an act of obedience. As we behave generously, we find that the feelings will follow, and we will also see God's faithfulness in meeting all of our needs, lahat ng pangangailangan natin. Kaagapay, maging Sunday ice cream sa kapwa mo, at ikaw rin mismo. Enjoy the fruit of your giving. Ako si Jo para sa Reflections. I hope to see you all again sa susunod na episode. May God bless you and stay safe. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.